Masayang araw mga ka-PL! Marami-rami na naman po tayong pag-uusapan ngayon mga kababayan. Maraming ganap kasi na nangyari sa ating bansa kahapon mga kababayan. Ay hindi pala, kagabi. Kaya lang, masyadong gabi na. Alas 12 na yata yun. Marami sa atin tulog na. Ako inaantok na rin. Ngayon ko na lamang po ihatid sa inyo mga kababayan. Daming ganap. Unahin ko po itong sinabi ni Atty. Harry Roque, mga kababayan. Itong sinabi niyang mabubura di umano ang mga Marcos kapag si BP Inday Sara ang mauupong Pangulo sa 2028 at siguradong babalikan ni BP Inday Sara unang-una yaong mga nagdala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig. Ito mga namuno po, mga nangulo, Torre, Remulla, at kung sino-sino pa, lalo na si Bangag, mga kababayan. Ito po yung video, panoorin po natin, mga kababayan, pero basahin ko po muna itong caption. Mabubura ang Marcos, o paano na si Aimee? Dikit-dikitan kay BP Inday Sara. Pero maaaring alam na po ito ni Aimee, mga kababayan, na merong mangyayaring gantihan. Sabihin na natin yung totoo. Huwag natin pagpaligoy-ligoy. Maaaring gumante itong si BP Sara sa ading niya. Ading ba tawag? Okay, bongit na lang. Tama, ading. Di ba? Siyempre, kinakailangan niya dumikit kay Inday para nga naman kung sakasakali, dumating yung araw na bangag ka, yari ka sa akin. Sabi, ganun ba? Magiging ganun yung reaction ni Inday. Magkikiusap yan, Inday naman, please. Tropa naman tayo, Day. Huwag mo lang yung ading ko, Day. Ipalato mo na sa akin. Si Torre na lang at saka si Boying. Siyempre, may mga ganung drama, di ba, mga kababayan? Sa palagay ni dating presidential spokesperson, Atty. Harry Roque, titiyakin, naku po, sa palagay niya lang naman, pero titiyakin ni Vice President Sara Duterte na kapag siya'y naupo bilang presidente sa 2028 na mapapanagot ang mga nagpakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. Ayon po sa binasa natin, mga kababayan, sa palapalagay lang po ito ni Atty. Harry Roque. Pero bago po tayo magkomento ng kapiraso, panoorin po muna natin itong video, mga kababayan. Ito na po ang sabi ni Atty. Harry Roque. Tingin ko, gagawa ng paraan ng mga dilawan at ng mga loyalista na mapanalo ang kanilang kandidato. Bakit? Kasi alam nila na magkakaroon din ng panahon na babawian sila ng Duterte. Alam niyo kasi iba ugali ni Sara sa kanyang ama. Si Tatay Digong, nung may mga nagsasabi na dapat ma-impeach si Leni Robredo dahil sa mga anghang na mga sinabi ni Leni rabang kay Tatay Digong, sinabi niya, kalokohan yan. Kaka-eleksyon lang, halal ng taong bayan yan. Huwag niyong i-impeach yan. At talagang siya nagsabi, tigil yan. Hindi gaya ng Tambaluslos na siya talagang nagsusulong ng impeachment ni BP Sara. No? At saka, pansinin niyo po sa ating kasaysayan, yung mga umupong presidente, pinakulong ang kanilang sinundang presidente. Kinulong, di ba? Si ERAP, kinulong si GMA. Si Tatay Digong lang ang hindi nagpakulong kay Noynoy Aquino. Kasi sabi niya, tapos na termino nila eh. Ba't ko sila pakukulong? Marami pa akong ginagawa bilang presidente na sana ganyan nga po ang naging posisyon din ni Marcos Jr. Pero hindi. Ipinagpatuloy niya yung politika ng benggensya at mas malala ang ginawa niya kay Tatay Digong dahil dito niya pinakulong sa dahig na malayo sa mga nagmamahal kay Tatay Digong. Pero sa tingin ko, asahan nyo naman na kapag si Sara Duterte umupo, she will make sure that justice will be done to her father,
at mabubura ang Marcos. Ang problema ko na lang talaga, paano si Amy? Kasi nga, personal niyang kaibigan. Pero ako, wala po akong kaduda-duda. When Sara Duterte said, never again to the Marcoses, yan ay sisiguraduhin niya na hindi na magiging kapartner ng mga Duterte ang mga Marcos dahil nga sa ginawa ni Marcos Jr. Hindi naman po yan balakid para makipagkaibigan kay Sara, kay Amy. Pabayaan na natin yung pagkakaibigan nila. Personal naman pong usapin yan. Pero sa tingin ko, sisiguraduhin ni Sara Duterte na magkakaroon ng katarungan ng kanyang ama dahil yung pagpapadala sa kanya dito sa The Hague ay kidnapping, unlawful detention, krimen na dapat pagbayaran ng mga Marcos. At sa tingin ko po, tanggapin na natin, hindi po dahil ng bebenga ang Sara Duterte, kundi that is what justice demands. Dapat mapakulong na sa wakas ang mga Marcoses. Ngayon, mga kababayan, sa palagay nyo ba, yung sinabi ni Atty. Harry Roque, palagay niya lang yon, mga kababayan? Ha? Iisipin nyo ba, mga kababayan, na kathang isip lang yun ni Atty. Harry Roque? Uhula niya lang. Magkaibigan niyang dalawang yan, si BP Inday Sara at si Atty. Harry Roque, mga kababayan. Maaaring mga napag-usapan na nila itong posibleng mangyari. Kung sakasakali nga naman na maging Pangulo si BP Inday sa 2028, siguradong babalikan ni Inday itong mga nagpakulong o dumukot o kumidnap sa dating Pangulong Duterte. Sigurado yan. Kalokohan po, mga kababayan. Kalokohan na walang mangyayaring rest back. Ika nga. Oo. Kapag gano'n, halimbawa man, hindi rumest back si Inday dito sa mga dumukot, mga nagplano para sa dating Pangulong Duterte, abay santa. Banal. Banal si BP Inday Sara, mga kababayan. Ang martir. Ika nga. Pero, hindi ganun eh. Hindi, akin lang to ha. Hindi ganun ang isang BP Inday Sara eh. No? Para sa akin lang, alam na natin, mga kababayan, na injustice po ang ginawa sa dating Pangulong Duterte. Sa palagay ho ninyo, palalampasin ni BP Inday Sara yung nangyari sa dating Pangulong Duterte. Malabo yan, mga kababayan. Kaya ngayon, si BP Inday Sara, pinagtutulungan ho nilang pabagsakin talaga sa pamamagitan po ng impeachment. Isa ho yan. Maliban po sa mga kawatan na nasa Congress, mga kababayan, meron pang isa talaga na nagnanais na ma-impeach si BP Inday Sara. Kundi yung babaeng palaka na nasa Malacanang, mga kababayan. Kasi, kung yung dating First Lady nga ng, ano nga bansa yun? Korea ba yun? Korea? Basta Korea. Naaresto nga eh. Bakit? Sa atin, hindi pwede mangyari? Ha? Pwede. Lahat ng mga umabuso sa Pilipino, umabuso sa Pilipinas, umabuso sa dating Pangulong Duterte, kay Pastor Kibuloy, mga naging kasangkapan nitong administrasyong Marcos, no? Maaari lang naman, maaaring mabalikan ni BP Inday Sara, kaya gigil na gigil ho sila kay Inday. Kaso, mga kababayan, kahit anong gigil ho nila, hindi ho umuobra eh. Meron pong hustisya na nakatingin sa ating pangalawang Pangulo kung siya ba'y karapat-dapat mapa-impeach o hindi. Kaso wala eh. Ano sabi ng Korte Suprema? Unconstitutional, maliwanag yan. At hindi na mababali ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya, kita-kits na lang sa 2028
dahil malabo na rin po, mga kababayan, na makapaghain pa sila ulit ng impeachment complaint laban sa ating pangalawang Pangulo. Bakit? Unang-una, wala na ho silang pondo, mga kababayan. Hindi na ho sila makakakuha ng pondo o mahihirapan na po sila makakakuha ng pondo para sa panibagong pirmahan na naman, no, sa 2026. Wala na. Bakit? Nariyan na po yung mga senador na nakabantay sa kabanang bayan, katulad po ni Ping Lacson. Di ba? Hindi lang si Ping Lacson, sila Rodante Marcoleta. Nariyan na sila, mga nakabantay sa kabanang bayan. Ibig sabihin, itong mga maka-Duterte na senador, tulad nila Bato, nagbabantay din yan, pero mas maganda talaga kapag ka nadagdagan yung pwersa. Si Ping Lacson, hindi ko sinasabing maka-Duterte yan, pero talagang masigasig yan, mga kababayan, na tawag dito, bantayan ang kabanang bayan o wag mamayagpag o lumala ang korupsyon. Marami pang iba dyan na handang busisiin, halimbawa man kung meron na namang ilalabas na pondo para sa panibagong impeachment o bayaran sa pirmahan para sa impeachment ni BP Inday Sara. Mahihirapan na ho sila. O kaya ang pinipilit ko nila, yung nakaraan nasa 19th Congress po na inihain na impeachment sa pangalawang Pangulo, hindi na nga maaari. Ang kulit nyo naman. Huwag nyo na ipagpilitan. Hindi mo na ba kayo mga bobo, mga tanga? Ipagpipilitan nyo yung ibinasura na. Basura na yon. Sinabi lang archive para hindi kayo masyado masaktan. Archive lang muna. O pwede pang buksan. Pero wala na. Bira naman. O diba? O kaya, abang-abang tayo sa 2028, mga kababayan. At ngayon pa lang, ikampanya na po natin ang ating pangalawang Pangulo para maging Pangulo sa 2028 nang sa ganun lahat ng mga naging abuso sa kanilang kapangyarihan, nagnakaw sa kabanang bayan, no? Nagdiin kay Pastor Apollo Kibuloy, nagdala kay Tatay Digong sa Dahig, mapanagot po, mapanagot, makulong. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa kinahinatnan sa mga pambabastos ni Vice Ganda sa dating Pangulong Duterte. O baka hindi niyo pa po ito alam, mga kababayan, meron na po di umanong bagong endorser ang McDonald's. McDo! Nagmadali si McDo, mga kababayan. Hoy, McDo, hindi ko po kayo kinukutsa, Tama yung ginagawa nyo. Kung totoo man itong balita na to, tama yan. Nagpalit kaagad kayo ng endorser. Kasi, yang pangalang Vice Ganda na Yoka Babs na yan, yan ang sisira sa negosyo ninyo. Kasi kayo, McDo ang dami namang artistang maganda. Tunay na ganda, hindi ritoke, hindi bakla. Pasintabi sa mga bakla na mga mabubuti kalooban at matatalino. Hindi kagaya nitong kabayo na ito. No? Maraming artista magaganda, pogi. Bakit kasi ito pa ang kinuha ninyo? Na wala mang talas ang utak nito. Bugo man ito ang taong ito. Kita nyo, hindi nag-iisip. Akala niya napakataas na siya. Akala niya hahabol-habulin siya ng mga kumpanyang kumuha sa kanya bilang isang endorser. Hindi marunong, hindi bugo nga bobo nga, hindi nga marunong mag-isip Hindi niya alam na kapag meron siyang nasaktan na mga, katulad namin, mga DDS, mga DDS, na tumatangkilik sa produktong ini-endorso nitong taong ito, ibo-boycott. Hindi niya kasi alam yung salitang boycott. Hindi niya alam na ibo-boycott natin.
Anong nangyari? Binoykot, naramdaman kaagad ng McDo na bumaba yung sales nila. Oh. Ay, yung ibang McDo nga yung standee ni Vice ang ginagawa ho. Tinatalikod na hindi hindi na ho ipinakikita Tinalikod na. Ibig sabihin, ayaw na nilang maging endorser si Vice Ganda. O ito ang balita, mga kababayan. Balita pa lang ito mula sa balita. Mamaya, meron pa isang ipapakita sa inyo, kasunod ho nito. Heart, bagong endorser ng isang fast food chain. Di ba? Vice Ganda, itsapwera na? Question mark pa lang, mga kababayan na? Question mark ngayon. Tanggalin natin yung question mark na yan. Paano? O eto. Ito. Wait lang at naglo-loading pa. Para klaro tayo. Ayan o. Kaninong page yan? Kay Heart Evangelista. Kahit ngayon silipin nyo po mga kababayan. Kung totoo ba itong ipinakita ko sa inyo. O 21 hours ago lamang po mga kababayan na meron na pong 1,300 shares. Ang sabi ni Heart mismo, another dream come true. O di ba? Little Heart, this one's for you. Okay? I can't even put into words how much love, the gratitude I feel right now. At McDo_PH. Tinag niya pa talaga mga kababayan. Thank you for all the love you've given me. I can't wait to share that with everyone. The best dreams are the ones we get to pay forward. Siya na po di umano ang bagong endorser ngayon ng McDonald's. Nakikita niyo naman siguro ang litrato mga kababayan. 3 lang ho yan, pero nagpapakita po mga kababayan na ini-endorso niya na ang McDonald's. Maaaring meron nang nangyaring signing of contract. Ayan, ika nga. Di ba? Na official lang endorser si Heart Evangelista sa nasabing fast food chain. Ayan. Isa pa lang yan, Vice Ganda. McDo pa lang. Pero hindi ibig sabihin nito mga kababayan na si Heart na ang endorser nitong fast food chain na ito, kumain na kaagad tayo ng McDo. Abay, alamin ho una natin, siguraduhin ho muna natin, maliban po dito sa mga ipinakita ko. Yan, kapag kami nakita na po tayo sa mga billboards, sa mga commercial sa TV, na official na talaga, na siya na, yan, pwede na ulit. Okay, wala namang problema Wala naman tayong galit sa McDo, kundi doon lang sa endorser. Siguraduhin ho muna natin. Okay, ganun lang naman kadali. No? Pero sa mga taga Davao, sa mga taga Davao, kung ayaw nyo ho ng McDo, dahil hindi pa kayo sigurado na si Heart na ba talaga, muna kayo, mag-Waxis. Masarap din po ang Waxis. Para sa akin, mas masarap pa nga ang Waxis kaysa sa ibang mga fast food chain. Wala akong binabanggit Walang binabanggit na fast food chain. Doon sa ibang fast food chain, marami kasi yan. Di ba? Wala silang parsit gurgor. Yung iba, wala. Ang Waxis meron. Di ba? Ang Waxis merong PL cheesy pandesal. Yung iba, wala. Di ba? Di ba, mga kababayan? Yan po. So, initsapwera na nga ng tuluyan si Vice Ganda. Di umano nitong fast food chain na ito. Mabuti naman. Vice Ganda, isa pa lang ang nag-itsapwera sa'yo. Napakarami mong mga inendorso na mga produkto. Sayang ang possible income mo dyan. Mawawala yan. Kasi sigurado yung mga
inendorso mo, ibuboykot din yon ng marami nating mga kababayan dahil sa naging kabastusan mo. Bastos ka kasi talaga eh. Sabagay, gustong-gusto mo naman yung inaaway ka kasi sabi mo, mas gusto mo yung marami kang basher kasi kumikita ka. Okay lang sa'yo kahit na tinatawag kang kabayo, o bastos. Okay lang sa'yo kahit na dinadamay na yung magulang mo. Ha? Okay lang sa'yo kahit na sinasabihan ka ng ibang tao na nagpe-fencing na lang kayo ng jowa mo. Sobra-sobra na, below the belt na, pambabastos sa'yo. Okay lang sa'yo? Hindi ako may sabi no na nagpe-fencing kayo ng jowa mo. Hindi rin ako may sabi na binabastos sa magulang mo. Marami sa ating mga kababayan, dinadamay ang magulang mo. Kasi sa ugali mo, bastos ka talaga. Hindi ka ba pwede makapagpatawa ng wala kang bastusin na tao? Palibasa kasi hindi ka naman komedyante. Sa tingin ko sa'yo, hindi ka komedyante, mambubuli ka. Maraming natutuwa sa pambubuli mo. Walang iba, syempre, yung mga addict. Mga addict na naapektuhan sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Yan. Yung mga natakot sa tukhang. At baka, addict na rin sila hanggang ngayon. Bumalik na naman sa pagdodroga. Di ba, mga kababayan? Ayos! Magmasid! Siguraduhin muna natin kung totoo ba ito. Kung totoo, sige, diretso na. Pwede na po tayo bumalik sa sa pagtangkilig sa nasabing fast food chain na yan, mga kababayan. Okay. Meron pa nga isang balita dito, Grabe, meron palang sikreto di umano ito si Vice Ganda, Mamaya ko ito tatalakayin, mga kababayan. Mamaya, i-save ko na lang muna ito. Balik tayo sa iba pang balita. Nako, matindi ito, mga kababayan. Si VP Inday Sara, boycott niya rin yung McDo. Mismo po sa, nakita ko ito mismo sa, sa page ni VP Inday Sara, Ito, basahin ko. Kamustahan at salo-salo sa Toledo City, Cebu. Mamaya, pansinin niyo po litrato. Habang naghihintay na makasampa sa barko ang aming sinasakyan papunta sa San Carlos City sa isla ng Negros, ay minarapat muna namin kumain sa isang fast food chain dito sa Toledo City. Ayan. Ang may sabi po nito si Inday Sara, lubos ang aking pasasalamat sa mainit na pagtanggap sa atin ng mga kababayan nating naroon. Masaya ako dahil nabigyan ako ng pagkakataon na personal na magpasalamat sa ating mga kababayan sa suporta at dasal nila, lalo na sa pag-uwi ng dating Pangulong Duterte sa bansa. Daghang salamat, mga kaigsuunan ko. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos, para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Ayan, ayan, si VP Inday Sara. Tignan naman yung logo. Kita po si Jollibee. Si Inday, parang hindi ko alam kung nananadya ito Mag-jobby muna tayo, mga kababayan. Mag-jobby muna tayo. Wag muna tayo kay MacD. Ito pa, ayan, ang dami yung litrato Pangalawa yan, ito, pangatlo, pinagkaguluhan. Pangapat, ito, matindi. Panglima, talaga may pangalan na. Nauuso kasi ngayon yung boycott na yan kay MacD. Siyempre, yung ating VP Sara, updated yan sa social media. Nakikita niya siguro, namin nagbo-boycott dito sa fast food chain na ito. Siguradong alam niya na rin yung tungkol sa mga sinabi ni Yoka Babs. Nag-jobby siya muna. Na para bagang sinasabing, dito muna tayo kumain, Kasi kung meron lang waksis sana sa Maynila, mga kababayan, malamang sa malamang puno.
susugurin yan ng mga DDS. Hinihiling ko po sa management ng Waxis, baka naman po maglagay po tayo sa Metro Manila. Kundi kaya kahit ano na lang, kasi medyo bahain yung ano eh. Sa Maynila, mismong Maynila kung saan alkalde si tawag dito, si Mayor Isko. Hanap na lang tayo ng ibang lugar yung hindi binabaha. Tulad ng parte sa Makati na hindi masyadong bahain dyan. Yan, mismo sa BGC. Yan, kahit saang parte sa Luzon. Sana, Waxis, maglagay po tayo. Kahit isang branch lang po muna. Malakas po yan, sigurado. Sigurado yan. Lalakas yan. Kasi ang dami po naghahanap sa amin. Bakit daw walang Waxis sa Maynila? Sana po, Waxis. Kahit isa lang. Lalakas po yan. Dahil napakarami pong handang sumuporta sa Waxis. Okay. O, eto pa isa, mga kababayan na balita. Nako, matindi ito. Bago ho tayo magtapos, may papakita po ako sa inyong litrato na magugulat po kayo. Maaaring yung iba, alam na po yung tungkol dito. Pero, hindi pa nakita itong litratong to. Kasi chismis lang. Parang kwento-kwento lang, ganun. Pero pag nakita nyo po itong litratong ito, mga kababayan, bigyan ko kayo ng clue bago ipakita yung litrato. Congressman, siya ngayon, na di umano lang naman. Ano? Ako, magdi umano talaga ako. Kasi, wala naman tayo sa panahon nila eh. Di ba? Pero, kayo na pong humusga. Basta ganun, sa madaling salita. Kayo nang humusga. Ipapakita ko lang po sa inyo litrato. O, dito muna tayo sa ibang balita, mga kababayan. Ito pala kay Senator Rodante Marcoleta. Mamaya na yung isang pagtatawanan pa pala natin. Ito pala, no? Magsisimula na po, mga kababayan. Sisimula na po ni Senator Rodante Marcoleta ang investigasyon sa flood control project. Alam niyo po kung kailan. Ito. Senator Rodante Marcoleta, pangungunahan sa Martes. Aba, ano ba ngayon? Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Naku, yari na. Malapit na. Martes, Agosto 19, ang investigasyon ng Senado hinggil sa umano'y irregularidad at kapalpakan sa mga flood control project sa gobyerno. Nagmula po ito sa News Blast, mga kababayan, ng SMNI. Ito na yung hinihiling po natin kay Senator Rodante Marcoleta na sana imbestigahan niya ang itong mga anomalya o hinihinalang korupsyon dyan sa flood control project. Nang magkaalaman na kung sino-sino itong sangkot. Alam niyo po, pagka meron lang isa or hanggang 5, 15 yung nabanggit di ba? Pero sana ipatawag yung 15 na yon. Kasi pag merong isang pumiyok dyan, mga kababayan, sa 15 na yan, piyok lahat yan. At ningas kugo na yan, mga kababayan. Magkakakonek-konek na ho yan, mga kababayan. Kasi ganito, ito si ganyan, ito si ganire. Ito nag-utos sa amin, ito Ganun na, ang dami ng kwentong lalabas dyan. Sa madaling salita, maraming involved dito sa mga anomalya at corruption sa flood control project, mga kababayan. Abangan po natin sa 19, itong darating po na Martes. Marami ho tayong malalaman. Popcorn na naman! Ngayon pala, akin palagay ko lang to yung mga magnanakaw na yan, yung mga makakapalang muka, yung mga ganid sa salapi, hinakabahan na yan, mga kababayan, sigurado. Kabado na yan sila. Utaragis, makukulong na tayo, anima. Yari tayo dito. Makakalaboso na tayo. Sabi naman sa inyo
Walang mabahong hindi naaamoy. Ayan. Pag may usok, may apoy. Di ba? Yan. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Maaring mahaba-habang investigasyon ito, pero sa una, pangalawa, malalaman na kaagad natin kung sino-sino itong mga sangkot. Sigurado dyan, mga kababayan. Ang unang sagot dyan, walang iba. Siyempre yung buhaya. Nandyan po sa kamera. nasa house. Ayan. Siya ang unang, suspitsado, ika nga, mga kababayan. O, di ayos, may aabangan tayo sa Martes, di ba? O, eto pa, isa, mga kababayan. Eto pa. Bago po yung litratong sinasabi ko sa inyo, na huhusgahan ho ninyo, kasi nagpakita pa yung ali na yan eh. Akala niya siguro makakakuha siya. Makakakuha siya ng simpatya, mga kababayan, para sumuporta dyan sa fast food chain na yan. Maraming galit sa'yo, te. Nag-alabais ganda ka. Para kang endorser. Hindi ka naman hindi ka naman endorser po. Yung totoong endorser nga, pinandirihan na ng restaurant na yan, ng fast food chain na yan. Ikaw ang pumalit na mas nakakadiri, kamante. Yung inalis, pinandirihan. Yung pumalit, mas nakakadiri. Kumbaga, eto sa ginagawa niya, parang gusto niyang isalba itong fast food chain na ito. Isalba? What? Mas lalong nasira po tuloy itong fast food chain na ito. Lahat ng nagpapapicture may sira eh. May issue eh. Di ba? Parang mga tanga lang. O, eto na yung litrato. Tanggalin na natin yan si Wak-Wak. O, eto na yung litrato, mga kababayan. Basahin ko muna yung mga caption, ha? Unahin ko po muna itong pinaka nag-post ho talaga. Yung nagpakalat to talaga. Etong si, hindi naman, ewan ko lang kung siya nagpakalat nito, no? Hindi ko rin sigurado, no? Kasi, nirepost po ito ni Doc Loren Badoy. Ito po ang sabi nitong unang nag-post na pinagkuhanan po ni Doc Loren Badoy na tawag dito, na litrato. Oh, ba't ganon? Nakita mo na, nakikita ko? Ewan, kailangan ko na ba ng bagong salamin sa mata? Yan sabi yan ni Pinay sa Belgium. Okay? Ngayon, nirepost po ni Lorraine Body. Okay? Kung ano-ano ang pinapadala nyo sa inbox ko, sa dami ng iniisip ko, dinagdag nyo pa. Ayan. Dinagdagan nyo pa. Ayan. Ito na po ang litrato, mga kababayan. Nagets nyo? Tignan nyo po yung mga litrato. Ano po napansin ninyo? Meron bang pinagkaiba? Sino ang mas kahawig? Mga kababayan. Sino ang mas kahawig? Sabihin nyo ninyo, i-comment ninyo. Kaya nga sabi ko kanina, kayo na ang humusga. Hanggang dito lang. Ay, teka, magbabasa ako ng comment ninyo kung sino ang mas kahawig. Okay? Kayo na humusga. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.